Welcome back to our channel. For today's vlog nga ay tutuloy na natin ang ating pag-garden. Hindi nga ito natuloy nung isang linggo kasi alam nyo ba guys, nagkaroon dito ng thunderstorm. At alam nyo ba pagka nagkakaroon ng thunderstorm ay talagang posible ang tornado at saka mga hail. Buti na lang dito sa area namin ay hindi namin naranasan yung hail at saka yung tornado. Pero sa ibang part ng Manitoba at sa ibang part ng Winnipeg ay talagang nagkaroon ng tornado at saka hail. Nakakatakot kasi guys kapag ka tornado kasi talagang sa basement ka titigil at talagang ang warning sign ng city ay talagang sunod-sunod kasi delikado kapag natinamaan o mababa yung tornado pati bahay madadala. Kaya karamihan nga dito ng mga bahay ay merong mga basement. Kaya naman ngayon lang namin tinuloy itong pag-garden. Kaya dumaan na rin kami pagkatapos naming mamasyal, kaya kasama pa rin namin si Janela nung araw na ito at pagkatapos naming maihatid siya sa bahay ng kanyang mama ay tuloy na namin ang pag-garden. At nitong araw ng Miyerkules ay dumaan pa ako dito sa superstore para makabili ng iba pang pieces ng flowers at talagang namang nakakatuwa kasi 50% na pagka mag-e-end na kasi ng June ay bumababa na ang presyo ng mga bulaklak at mga halaman dahil nga may mga araw na talagang malamig na sa umaga at pagkatapos ng ulan ay talagang malamig na ang temperatura. Sana nga ay mabuhay pa itong mga tinanim natin at ma-enjoy pa natin hanggang sa matapos ang summer. At bago pumatak pa ang mga nyebe ay ma-enjoy naman natin itong mga bulaklak na ito. Nakakatuwa kasi napakaganda kapag ikay nag-garden, nare-refresh yung iyong mind, pati yung, alam mo ako kasi laking bukid kaya natutuwa ako pagka nag-garden. Si Mr. nga ay dito na lang natutunan niya ang pag-garden kasi diyan naman sa Pilipinas hindi naman talaga siya laking bukid o talagang hindi sanay para maghalabas ng halaman, magtanim ng mga ganitong bulaklakin o mga kahit na yung mga vegetable, hindi talaga siya sanay. Sa akin na lang siya natuto o dito na lamang sa Canada kasi alam nyo ba na dito sa Canada ay mayroong compliance order para sa vegetation control. So, inaabisuhan ang mga naninirahan, kailangan kasi linisin ng may-ari ng lupa ang loob at labas ng bakuran. At yung mga damo ay dapat ay hindi lalampas ng 15 cm o 6 na pulgada kasi kapag hindi mo nilinis, ang city ang maglilinis. At pagkatapos, yung charges na yon ng paglilinis ay isasama niya sa iyong tax. So, ikaw rin ang magbabayad doon sa tagapaglinis. So, sakop kasi dito ng batas para sa damuhan, yung may batas dito na kailangan ang residential at commercial properties ay dapat ay hindi nakakaakit ng mga peste o nagiging tambakan ng basura or fire hazard. Kasi kapag natalsikan ng sigarilyo, nagkakaroon ng fire hazard, mapanganib. Kaya nagkaroon ng batas para dyan sa paglilinis ng mga lively neighborhood. Yan. At kung may mga halaman naman na nakakalason, dapat yun ay talagang pinapatay. Pagkatapos niya maglinis, ay ito naman si Mr. ay nagluto ng ginataan. Kaya kahit na sinabi ko na ako na lang ay mahilig naman talaga siyang magluto, kaya nakita ko ay nagluluto na. Madali lang naman itong lutuin kasi pagkatapos yung masangkutsa ang sibuyas, bawang at luya, ay igigisa mo na ang puso ng saging, pati na yung papaya at saka yung matitigas na gulay. At pagkatapos niya magluto ay naglinis pa siya ng sasakyan. At hanggang sa muli, bye-bye!